Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat saan masulok ng ating bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kabayan. Ito po, komentuhan po natin to. Napaka-importante po ito mga tambay. Hindi po puro po ang nagahari ngayon sa ating bansa, lalo-lalo pagpasok ng binagoongang Pilipinas, ay puro po yata po makakaliwa. Lalo-lalo po ang ginawa po nila sa dating Pangulong Duterte. Puro po katarungan ang sinasabi po ng halos makakaliwang grupo, di umano. Kumukuha ng katarungan dito sa mga sinasabing pagsugpo sa pulburon. Di po ba? Dapat po umaksyon din po tayo mga kabayan. Tayo naman po ay humingi rin ng katarungan sa isang damukal, mga tambay, na biniktima ng mga adiktus. Lalo-lalo po ang biniktima ng mga salot ng mga NPA. Napakarami pong chinugi niyan. Humingi tayo ng katarungan. Hindi po ang ginagawa po ngayon sa ating gobyerno ay puro katarungan po ng mga masasama. Humingi po tayo ng katarungan sa gumagawa naman ng masasama sa mga normal na mga Pilipino. Lumabas po tayo, magsalita po tayo, at kundinahin po natin ito mga tambay. Katulad po nito, kinukundina po ni Atty. Conti ang pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Duterte dito po sa tinatawag na interim release. Pakinggan po natin siya at pakinggan din po natin si Congressman Pulong. Ang napakaganda po pahayag ni Congressman Pulong. Unahin po natin to si Atty. Conti mga tambay. Napakagaling po ito. Ito po yata ay makakaliwa. Yung paghingi ng interim release ng lawyers ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, at makakasama po natin si Attorney Maria Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel. Good morning, ma'am! Oo, magandang umaga. Maraming ganap. Maraming ganap. Totoo po, Attorney. Attorney, siguro, di ba itong paghingi ng interim release ng kampo ni dating Pangulong Duterte, hindi naman, ina-expect natin to. Tama po? Yes. Ikinagulat ba natin yung, may anything ba dito sa update na your ito na thoughts? ikinagulat po ninyo? Oo. So, yung mismong paghingi niya ng interim release, nasabi na yan dati pa. Pero kung paano, anong mekanismo, yun yung wala pa. Ang ikinagulat ko, una, merong receiving state na daw silang nakausap. So, kumbaga, na-areglo na, naayos na ito bago pa man isubmit itong motion. Pangalawa, yung prosecution, di umano pareho naman tong sinasabi lang ng defense. Pangalawa, yung prosecution, di umano, ay pumayag na na hindi kumontra dito sa motion na ito. Pero, klaro ito na base sa terms and conditions. So, hindi naman parang, sige, pwede ka nang lumaya. Ang gusto nila, pwede kang lumaya, pero ayon sa terms and conditions na ito. Kaya yun yung mga kumbaga kakaiba sa ngayong filing. Pero yung isa pa din ay hindi sa gulat, kundi parang mapapagtaka ka kasi maraming redacted portion. Sa ngayon nga, kung itingnan mo, nanghihingi ng humanitarian ground, si Duterte gusto niyang lumaya dahil siya ay 80 years old. And blank, 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 blank. Yun. Ba't ganun? Oo, hindi natin malaman kung ano yung iba pang dahilan. Attorney, ano po ba ang ibig sabihin ng temporary release sa konteksto ng ICC proceedings? Paano po ito naiiba sa regular na bail o piyansa? Yung regular na bail o piyansa, ikaw ang nagbibigay ng pera. Tapos yung pera, property, or papa-cash ban mo sa surety. Yan po mga tambay, hindi po matanggap ng isang abogado ng makakaliwa, di umano mga tambay, ang hinihiling pong pansamantalang paglaya ng dating Pangulong Duterte. Nakita nyo po, ito po ay napakarami po nitong ginagawa po na talagang gawa-gawa. Yung po ito mga tambay na marami po nagpapatotoo dito. Yung sinasabi nila more than 30,000 na tsugi, katarantaduhan po yun.
Sila lang po ang may sabi nun. At yung majority ng Pilipino, mga katambay, ay nasiyahan. Nagkaroon ng kapayapaan ng 6 na taon ng ating bansa. Di po ba? Naging seguridad tayo ang ating mga anak. Lalong-lalo po ang ating mga kababaihang mga anak. Nalayo po sa mga, pagsasamantala ng mga adiktos. Di ba? Mga kriminal, mga NPA, na protektahan tayo. Di po ba? Tapos ngayon sila ang naghahari. Ito ang mga naghahari ngayon. At talagang kinampihan pa ng gobyerno natin ngayon itong mga grupo na ito. Ibang klase po. Kaya dapat po tayo manawagan din. Manawagan po tayo, maglabasan po tayo hanggat maaari yung mga nabiktima po nitong mga salot. Ito pong biniktima ng mga adiktos at biniktima po ng mga salot na more than 50 years na mga makakaliwang grupo. Tayo naman po ang humingi ng katarungan sa mga tao na ito, lalong-lalo po rito kay Atty. Conti. Ito po'y grupo po yata ito ng makakaliwa. Humingi tayo ng katarungan na panagutin naman natin sila at makulong silang lahat sa ginawa po nila na mahigit 50 taon na katarantaduhan perwisyo sa ating bayan. Di po ba? Mga salot. Ito pa, pakinggan po natin si Congressman Pulong, mga kabayan. Nanawagan si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa mga nahimong biktima sa mga drug addict ug miyembro sa New People's Army nga mutingog na. Sa opisyal nga pahayag nga gipagula ni Congressman Pulong, panahon na matud pa nga mutingog ug ibutyag ang pagpangabuso ug pagpangilad sa mga kriminal ug rebeldeng grupo nga padayon matud pa nga nagadaot sa katilingban. Usa matud pa ka teroristang organisasyon ng NPA ug dili sila biktima. Inay makigbisog alang sa kalinaw, nagapanghadlok ug nagapangilkil matud pa sila sa mga komunidad. Ang laban kontra iligal nga droga ug NPA, laban matud pa alang sa kaugmaon sa mga anak ug seguridad sa nasod. Aging suporta sa barugana ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, giawhag niya ang matag Pilipinong biktima sa NPA ug mga adik nga mutingog. Lauman matud pa nga paminawon, protektahan, hatagan ug aksyon ug pakigbisugan nga ang Pilipinas mahimong gawas nun sa droga, kahadlok ug terorismo. Tama po mga tambay, kailangan po tayong magsalita, kalampagin po natin. Buong Pilipinas, mga tambay, lalong-lalo po ang mga nabiktima nating mga kababayan. Nito pong mga adiktos, mga kriminal, mga makakaliwa, mga NPA. Hindi po puro sila. Sila po ang laman ng balita. Nakakala mong malaki ang naitulong nila sa bansa. Ano po bang naidulot nila kabutihan sa ating bansa? Itong grupo na ito. Itong grupo ni Atty. Conti. Sila ngayon na nagiging salot. Nagkakagulo ang ating bansa dahil sa mga grupo na ito na wala namang ginawang kapayapaan, kabutihan sa ating bansa. Itong grupo na ito. Mahigit 5 taon, 50 taon. Mahigit 50 taon. Tapos yung isang pangulo na nagbigay ng kapayapaan, inayos, itinuwid, pinuprotektahan ang mahigit 100 milyong Pilipino na hindi mabiktima ng mga grupo na ito. Lalo-lalo ang mahigit 50 taong salot na sa ating lipunan. Ito pong makakaliwa, terorista. Di po ba? Ano pa? Itong mga adiktus, mga kriminal. Di po ba? Randing and tandem, mga iskalawag na pulis. Di po ba? At nahandyan pa mga kidnapper. Di po ba? Tapos yung mismong gumawa ng kapayapaan, nagprotekta sa atin, ang umuusig ngayon, makakaliwa. Grupo ng makakaliwa. Kaya tamang-tama yung sinabi ni Congressman Pulong. Sana po, Congressman Pulong, pangunahan nyo po. Gumawa po kayo ng isang organisasyon o grupo na talagang hihimukin ng ating mga kababayan na buong Pilipinas, lahat ng nabiktima ng masasama at nabiktima ng mahigit 50 taon itong mga grupo ng makakaliwa, perwisyo, yung ating mga kababayan na normal, matitino, may mga kinabukasan sana pero kinitil nitong mga adiktos na ito, ginahasa pa. Ganon din ang mga kaliwa. Marami rin po dyan, mga kababayan natin, kababaihan. Ginahasa, mga minor, ginagawa po nilang mga sundalo nila, mga minor de edad. Hindi po ba ito'y napakasama gawain? Ito po ang dapat ng mga binibitay. Di po ba? Hindi po ito mabubuting tao. Kagustuhan po nila maging masama, tapos ngayon nagiging bida pa sila. Yung mga gumawa na kasamaan sa ating bansa, dahil kagustuhan nila maging masama,
Tinangkilik nila ang pulburon para maging bisyo, tapos ginawa pang hanap buhay. Tapos sila ngayon ang lumalabas na bayani at yung mismo nagpatupad ng batas. Ngayon siya inuusig. At itong abogado na si Conti, parang siya pa ngayon ang tumatayong hero dahil naipakulong nila, naipatapo nila ang napakagaling na presidente ng bansa. Kahiya-hiya tayong mga Pilipino. Tayong mga normal, matitino, na nakaranas at nagustuhan natin ang ginawa ng Pangulong Duterte na kapayapaan, proteksyon sa atin at sa ating mga anak. Hindi ba tayo kikibo? Kaya tama yung ginagawa ni Congressman Pulong. Panahon na. At nang malaman ng buong mundo na tayo ay napakarami natin, mas marami tayo sa kanila na hindi natin nagugustuhan ang ginawa nila, ang kasamaan. Magsalita po tayo, mga kabayan. Lalong-lalo po yung mga biktima na sinasabi ni Congressman Pulong. Magkaisa po tayo. Lumabas po tayo. Gumawa po tayo ng ingay. Kundinahin po natin silang lahat. Lalong-lalo ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Di po ba? Tayo ang dapat protektahan ng Estado, hindi sila. Tayo ang bigyan ng hustisya, hindi sila. Dahil tayo yung mga normal na tao, hindi natin alam kung kailan nila tayo gagawa ng masama. Pero sila, alam nila dahil masama sila kung kailan sila gagawa ng kasamaan sa atin. Tayo hindi natin alam. Lagi tayong sinusupresa man ng mga yan. Lalong-lalo pag kargado ka ng pulburon. Di ba, hindi mo na alam. Ang utakbo ng utak mo dahil bisyo yan. Pero ngayon, sila pa nagiging mabuti at ang masama yung presidente, ang dating Pangulong Duterte pa ang masama. Na ang ating bansa hindi malagay sa narco politics. Hindi po ba? Kaya mga kababayan, alam nyo naman po, sana po kumilos po tayo at lalong-lalo po kay Congressman Pulong. Pangunahan nyo po yan, Congressman Pulong. Talagang bumuo po kayo ng isang lalong-lalo po ngayon. Malayang-malaya po tayo kahit papaano sa social media. Mag-create po tayo ng isang sinasabing account sa social media. Lahat ng mga biktima, malaman po natin kung gaano po karami talaga ang mga nabiktima nito, lalong-lalo po ng mga addictus at ng mga makakaliwang grupo. Di po ba? Tayo naman po ang mga lampag sa gobyerno. Kalampagin natin ang Korte Suprema. Kalampagin natin ang Korte, lalong-lalo po ang tinatawag na bangag. Di umano na presidente na sumisinghot ng pulburon at sumisinghot ng coke at hindi iniinom. Di po ba? Ipamukha natin sa kanila. Di po ba? Isang damukal natin mga men in uniform, ang dinisgrasya rin yan. Mga katutubo natin mga kababayan ng mga makakaliwa na mahigit 50 taon. Lalong-lalo ang ating mga anak na kinukuha nila sa mga eskwelahan. Di po ba? Wala lang. Pagka ang ating mga anak, tayong mga normal na Pilipino, ang binibiktima nila, wala silang salita. Walang yaw-yaw itong attorney Conti na ito. Dapat ito ang unang bitayin, di umano itong ganitong klaseng abogado. Mas pinuprotektahan niya ang gumagawa ng masama kaysa sa binibiktima na mabubuting tao nitong masasamang ito. Di po ba? Karapatan po natin. Dahil tayo po yung mga normal, mabubuti po tayong mamamayan. Pero bibiktimahin tayo ng masasama na katulad nito na pinoprotektahan ng isang abogado. Tapos yung isang yung pansamantalang kalayaan, kinu-question pa niya. Kinu-question pa. Matanda na, gumawa ng tama sa bansa. Bayani ituring ng majority ng Pilipino. Dahil protektado tayo ng 6 na taon sa masamang bisyo at sa mga kriminal, sa mga makakaliwa. Di po ba? Sila po ba dapat ang maghari sa atin? Itong mga ganitong klaseng tao? Ano na mangyayari sa ating mga henerasyon kung mabibiktima na naman itong mga tao na ito? Di po ba? Dapat dito wakasan mo. Di po ba? Kung ang gobyerno ay hindi naman po maramot, hindi naman po diktador, lalo-lalo nung panahon ni dating Pangulong Duterte, pwede ka naman tumino. Magbagong buhay. Napakaraming ginawang rehabilitation center sa buong bansa.
Pero mas pinili nila maging masama. Hindi nila tinalikuran ng masamang bisyo. Lalong-lalo ang makakaliwa. Hindi sila sumuko. Dahil nga malaki ang pakinabang nila. Dahil yung makakaliwa na yan, nakakakuha ng suporta yan sa gobyerno. Dahil maraming makakaliwa ang nasa gobyerno na nagbibigay ng suporta riyan. Di po ba? Lalong-lalo yung Makabayan Black. May mga senador pa. Di po ba? Nasa grupo na yan. At hindi lang. Baka sa lahat ng sakay ng gobyerno, meron. Pati sa media. Suportado yan. Di po ba? Kaya nga hindi mabuwag-buwag yan. Dahil pati simbahan, may mga iilan-ilan mga pare dyan. Hindi naman lahat. Mga madre, suportado yan. Di po ba? Media, suportado yan. Kaya nga napakahirap buwagin. Pati mga abogado, sumusuportar yan. Kaya nga ating bansa ay lugmok na lugmok. Di ba? Lugmok na lugmok, lalong-lalo sa teroristang grupo. CPP and PNDF, hindi mo mabuwag dahil nga po napakaraming sumusuporta. Pamahalaan, politiko, media, kaparian. Di po ba? Mayayaman, mga oligarko yata. Di po ba? Mga abogado pa, matatalino na kuno. Pero mga baloktot ng paniniwala. Di po ba? Kaya dapat po, ipakita rin natin, mga kababayan, magkaisa po tayo. Kalampagin po natin yan at ipakita natin sa buong mundo na karapatan po natin na ipakita na tayo ay biktima ng mga yan. Biniktima tayo ng mga yan, makakaliwa. Paano naman ang katarungan namin? Nasaan ang human rights namin? Di po ba? Nasaan ang human rights ng mga biktima ng mga addictus, biktima ng mga kaliwa na mahigit 50 taon? Wala lang. Pero pagka itong masasama na ito dahil kagustuhan nila maging masama, may human rights. Pero yung mga biniktima, wala. Walang yaw-yaw, walang question, no question asked. Lalo-lalo itong salot yatang abogado na ito, na si Conti. Tinututukan niya yung mga masasama, gumawa ng masama. Hinahanapan niya ng human rights. Pero yung mga biniktima nitong masasamang tao na ito, ayaw mo hanapan ng human rights? Yung pamilya na nagdadalamhati dahil yung mga biktima may kinabukasan. Karamihan pa kabataan. Lalo-lalo na pupunta sa bundok. Di po ba? Nakakalungkot lang mga tambay. Sana po ipagpatuloy po ito ng pagpatuloy. Seryosohin po ito ni Congressman Pulong, mga kababayan, na sana po gumising na po tayo mga kababayan at talagang kalampagin po natin at magsalita na po tayo mga kababayan. Panahon na po ito. Ito po yung malaking tulong din po ito kay dating Pangulong Duterte. Kung tayo pong lahat ay mag-ingay po tayo, lumabas po tayo at lalo-lalo po, social media na po ngayon. Yan na, mangalampag po tayo sa social media at sana rin po, yung sinasabi nga po natin, pangunahan po ito ni Congressman Pulong nang maglabasan po lahat sa buong Pilipinas ang nabiktima ng mahigit 50 taon itong makakaliwang grupo na ito at yung mga nabiktima sa buong Pilipinas, hindi lang po mga addictus, lahat ng klase ng krimen. Mag-ingay tayo, humana po tayo ng hustisya. Lalo-lalo yung hindi nakakuha ng hustisya. Hanapan po natin at ipagmalaki natin na nagustuhan natin yung ginawa po na proteksyon ni dating Pangulong Duterte para po ito makita ng buong mundo kung gaano po kabuti ang ibinigay sa atin ng 6 na taon ni dating Pangulong Duterte. Lalo-lalo tayo mga normal na tao na hindi po tayo lumalabag sa batas. Di po ba na binibiktima ng mga lumalabag sa batas? Di po ba? Panahon na po, mga kabayan, ipakita po natin sa buong mundo na ang Pilipino ay majority ng mga Pilipino ay nagustuhan ang ginawa ni dating Pangulong Duterte. Ito lang mga masasamang tao na ito ang hindi nakagusto. Lalo-lalo itong grupo ng CPP and PNDF na talagang sila mismo ngayon ang nagiging akala mo mga bayani dito sa ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. At talagang, hindi pa matanggap ang pansamantalang paglaya. Kami nga, isinusuka na namin kayo. At gusto na namin kayong mawala. Lalong-lalo na, dapat kayo ipatapon na ang grupo nyo. Hindi namin kayo kailangan sa Pilipinas. Mahigit 50 taon na kayo sa Pilipinas. Puro perwisyo ang ginawa nyo sa amin.
Kayo ang dapat mawala sa Pilipinas, hindi si dating Pangulong Duterte. Itong grupo na ito pong CPP and PNDF na ito, sila dapat ang mawala sa Pilipinas. Sila dapat ang ipatapon. Di po ba? Ikumpara mo sa dating Pangulong Duterte na isang makabayan, makapilipino, makamahirap. Di po ba? Pinuprotektahan ng bansa ang Pilipino. Pero itong mga makakaliwa, sino pinoprotektahan ito? Mga sarili nila, kasamaan, kapwa nila masasama. Di po ba? Hindi sumusunod sa batas yan. Dahil may sariling paniniwala at batas yan at hindi naniniwala sa Diyos yan. Yang grupo na yan, yan ang dapat wakasan. Yan ang dapat mawala sa Pilipinas, yung mga salot na yan. Di umano, mga kabayan. Panahon na po. Sana po magkaisa po tayo, mga kababayan, lalo-lalo po yung nabiktima po ng mga kriminal, mga addictus ng mga kaliwang grupo. So, magsalita po tayo. Ipaghiyawan po natin na itong mga masasamang tao na ito ay dapat po itong wakasan na. At hindi po natin ito pinapayagan na sila'y maghari sa ating bansa. Katulad nitong abogado na ito, ng abogado ng makakaliwa, mga kabayan. Maraming salamat po, mga tambay, sa gusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating po mga taga-kilik, maraming salamat po sa ating mga subscribers. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po, mga kabayan, sa inyo. At thank you rin po sa mga biyayang pinagkakaloob po ninyo. Shoutout po, thank you po. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celon ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobelin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Joe, Teodorico Arguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, si Rosalina RK Team 888, at si Michelle Yamaguchi Vlog. Maraming salamat po sa mga biyaya po na inyo pong pinagkakaloob, mga kabayan. At syempre po, bago po tayo magtapos, isama po natin sana po palagi sa ating mga dasal at dalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, mailayo po sa kapahamakan. At lalo-lalo po ang ating dating Pangulong Duterte na maprotektahan po, lalo-lalo po maingatan ang kanyang kalusugan. At syempre po makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa. Mga kabayan, hindi po siya ang dapat nahandun. Ang nahandun po dapat ito pong grupo ni Atty. Conti. Mga kabayan, sila po ang dapat nahandyan. Hindi po si dating Pangulong Duterte. Thank you po, mga kabayan. Sa muli po, paalam po muna. Ingat po tayo, mga kabayan. Maraming salamat po. Bye-bye.